right now Father's Day here on earth. But actually, oh God, as your child, we must always celebrate a Father's Day because we have this connection with you. You made us your child through your Son, Jesus Christ. And reason enough, oh Lord, for us to daily thank you and celebrate our connection with you, being your child, and you as our Father. Na kung hindi dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, wala po kaming pag-asa. Hindi kami kahit kailan magkakaroon ng relasyon sa inyo bilang aming Ama by virtue of relationship. Yes, by virtue of creation, oh God, we are your children, but by virtue of relationship, we can only have that access to you. You can be our Father only through our Lord Jesus Christ. And so, Father God, right now, as we celebrate the Father's Day, we'd like to celebrate it with you, God. Samahan mo po kami bilang aming Ama, bilang Ama na mapagkalinga, mapagmahal, puno ng awa, puno ng pagpapala, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon, punuin mo ng lubusan sa aming mga espiritu, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay patuloy na magpupuri, patuloy na sasamba, itataas ang iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin, and everybody say, Amen! Come on, just clap your hands! Yan, tunay ang napakaganda ng umaga. Naramdaman niyo po ba ang ganda ng umagang ito? Yan. Dahil sa bawat umaga na ibinibigay sa atin ng Diyos ay may bagong kalakasan, bagong kasiglahan, at higit sa lahat ay may bagong buhay na punong-puno ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Dahil tayong lahat ay narito, tayo ay patuloy na magpupuri sa ating Diyos na buhay, sa ating Ama na lumikha sa atin, at anuman ang problema na meron ka, at meron ako, sa oras na to, tinanggal na ito ng Panginoon dahil sama-sama tayo magpupuri sa ating Diyos na buhay, sa ating Ama na pagpapagod. Pag magandang umaga, lahat nakangiti. Tignan niyo mga panakatabi nyo, nakangiti po ba? Yan, lalong gumagandang umaga pag ang bawat isa ay nakangiti, ang bawat isa ay nagpupuri sa ating Diyos. Ito na ng umaga,
at may kaligtasan. At ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa langit na bayan. Kaya dapat tayong lahat ay magsaya sa bahay ng Ama. Amen? Sabi dito, pagkaranasan mong pag-ibig ng Diyos para kang bata na walang tigil, na magpupuri, walang pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil masayang masaya ka lang, papatayagang magpupuri sa ating Diyos na Ama. Palakpak natin ang ating mga kamay. Palakpak na may saya. Yan! Sige, samahan natin ang kanta. Yung masaya. Kuha ang nadarama sa tuwing kasama ka. Saya'y umaamaw kahit kapiling na. Batay katulad ko, sa'yo'y sumasamba. Sa'yo, Panginoon, ako'y magsasaya. Halina't magsaya sa bahay ng Ama. Doon punong-puno ng buhay ang sigaw. Huwag nang isipin sasabihin ng iba. Di na mapipigil, papuri sa Kanya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan mo ay nasa langit na. Magsaya. Halina't magsaya sa bahay ng Ama. Doon punong-puno ang buhay at sigla. Huwag nang isipin sasabihin ng iba. Di na mapipigil, papuri sa Kanya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan mo ay nasa langit na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Sa labas ng pagkalakas na sigaw ng isang masayang Kristiyano, celebrate na natin. Woo! Amen! Praise the Lord! Yan. Ang saya! Ang saya ng bawat celebration. Every Sunday celebration is masaya dahil nararanasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Pinawisan po ba kayo? Ang sarap na pinagpapawisan, lalo na pag ang pagpapawis na yun ay para sa ating Diyos na Ama. Yung ating Diyos Ama na hindi nahiya na pagpawisan ng dugo para sa ating lahat.
Dahil ibinigay na yung kanyang bugtong na anak para tayong lahat ay maligtas dahil sa pag-ibig na walang katulad. Kaya at bawat isa sa atin ay nararapat lamang nabigyan siya ng papuri. Papuri sa pamamagitan ng awitin, papuri sa pamamagitan ng pasasalamat, papuri sa pamamagitan mula sa ating puso. Payag natin ang ating pasasalamat, ang ating pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating Amang nasa langit, at sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, na nagbigay ng buhay, nagmahal sa atin, at nabigay sa atin ang kaligtasan. Patuloy po tayong umawi, gawin natin yung awiting ito, at gawin natin itong harana para sa ating Ama sa langit. Oh
our Father in heaven. We thank you, Lord, sa lahat ng opportunity na meron kami, Panginoon. Opportunity to worship you. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na meron kami upang magtaas ng kamay, umawi, pumalakpak at umindak para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga oras na to that we have the time to celebrate, to honor our Father in earth, especially to honor our Father in heaven. Tunay nga na napakasaya, napakasarap magpuri sa iyo at ang lahat na kalwalhatian at kadakilaan ay sa iyo lamang nabibilang, Panginoon. Sa iyo lang namin ibinabalik, sa iyo lang namin ibinibigay, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw nawa may taas, Panginoon. At anuman yung mga sagabal, anumang mga problema, anumang isipin, tinatanggal namin at dinideklara namin, Panginoon, ang katagumpayan sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi na Amen and Amen. Ayaw po tayo magsabi. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito sapagkat muli tayo ay dadako sa banal na po. Sa oras na ito, mayroon pong paalala ang ating Panginoon Diyos na basahin ko po muna bago natin alalahanin ang simbolo na nakilang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya rito, kaya kung sino mang kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Sabi pa rito, datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom sa hatol ng kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang ating Panginoon. At sabi po rito, ang sino mang kumakain ng tinapay ng Panginoon at saro na di karapat-dapat ay magkakasala. Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos. Ang sabi niya rito sa ikalawang talata, verse 20, siyasatin daw po natin ang ating sarili. Balikan natin yung ating sarili. Tingnan natin ano po ba ang ating mga nagawang kasalanan. Sapagkat ang sabi niya rito, dapat siya sa atin yun. Siya sa atin ang tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay. Alam po natin na ang bawat sa atin, araw-araw nakakagawa ng pagkakamali. Araw-araw tayo ay may nagkagawa ng kasalanan. Ang banal na hapunan, ito po'y paalala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ayaw ng ating Panginoon Diyos na itik natin ang pagpapalang ito na tayo ay mayroon mga nagagawang kasalanan na hindi natin hinihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, hinihiling ko po ang bawat sa atin na tayo pa ay lumapit sa ating Panginoon. Balikan natin yung ating sarili. Ipanalangin natin sa Panginoon Diyos sapagkat ang gawain ito ay gawain makalangit at nais ng ating Panginoon Diyos na tayo ay maging karapat-dapat. Nihiling ko po ang bawat sa atin. Bibigyan po natin ng 10 seconds para 1 minute para po tayo ay manalangin bago pa ako manalangin. So po natin ang ating mga tala. Ama namin Diyos, Diyos na yung mga makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat. Napakatunay nga na napakabuti mo. Mula pa lamang kanina sa mga awitin na ipinangayat nyo, ibinidinig nyo sa amin. Tunay nga na ang kagalakan sa aming mga puso ay ikaw ay sambahin at purihin sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat napakabuti mo, Ama, ang iyong kabutihan ay walang katulad. Buhay at kalakasan araw-araw, o Diyos na buhay, ay patuloy niyong binibigay, pinagkaloob, pinapagamit sa amin.
Ang lahat ng aming mga pangangailangan ulit na buhay, hindi niyo kami pinagkukulang. Lahat ng aming mga lakad, ikaw ang aming kasama at ikaw ang nag-iingat. Salamat sa lahat ng mga pagsubok, Ama, sapagkat nariyan ka na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ama, marapat kang pasalamatan sapagkat kailanman ay hindi ka nagkulang. Ang iyong mga salita ay tunay na tapat at ito'y naging silbing kalakasan ng aming espiritual na pananampalataya. Ama, narito kami sa iyong banal na harapan. Isunusuko po namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanan. Sapagkat araw-araw kami po ay nakakagawa ng kasalanan na hindi ayon sa iyong kalooban. Sa oras na ito, nais namin maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Hinihiling po namin, patawarin niyo po kami, Ama. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ko rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus ng gabing siya ay ipinagkaloob, ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos ng mga kapunan na sinabi, ang sarong ito ay siya'y bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin niyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong, ay hinahayagin niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating na siya. Sa masaganang pagpapala muli sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Are you blessed this morning? So, bawal pong nakasibangot sa langit. So, kailangan lagi po tayo nakikinig. Sabi nga po sa salita ng Diyos, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Dumako po tayo sa parte ng programang ito ay ang pagbibigay. Okay? Sa lumang tipan po ay nagbigay po ang Diyos ng 10 utos kay Moises. Di po ba? At alam po ba niyo yun? 10 utos na binigay ng Diyos. Isa sa mga utos ng Diyos na ibinigay niya ay thou shall not steal. Huwag po tayo magnakaw. Okay? So, kung ating pong bibigyan ng kahulugan yung steal, siguro isimplify po natin. Anything not belongs to you is stealing. So ano man po ang hindi nyo pag-aari at kinuha ninyo, ito ay pagnanakaw. Sa bahay po natin, mga anak, kayo ba'y kumukuha ng barya sa bulsa ng tatay ninyo, hindi kayo nagpapaalam? Young people, anything does not belongs to you, that is stealing. So, sa COC, church, wala pong ganon. Lahat lagi nagpapaalam yung mga anak. Di po ba? Sa Genesis po, sa book of Genesis, God created the earth. At pagkatapos ng nilikha ang langit, nilikha po niya ang halaman, lahat po ito. Diba? And then nilikha po niya si Adan. At pagkatapos ng nilikha niya si Adan, binigyan niya po siya ng kapamahalaan
na pamahalaan ang pag-aari ng Diyos. So, siguro mas maganda po kung akin pong buksan yung aking Genesis sa chapter 2, verse 16 and 17. Ito po ang sabi sa verse 16. And the Lord God commanded man, saying, from every tree of the garden you may freely eat. But from the tree of knowledge and good and evil you shall not eat, for in the day that you eat the fruit of it shall surely die. So merong commandments ang Panginoon kay Adan. In everything you can eat freely. Ang commandments ng Panginoon sa verse 16, but from the tree of knowledge, do not eat. Nagat po ninyo? Bakit po binigay ng Diyos ang kausang pong ito? Para po i-testing ang tao. So ano pong nangyari? Eve took the fruit of knowledge and she ate. Kinuha niya po ito at kinain. Kanina po, sinabi ko sa inyo, anything that not belongs to you are still. And God, nanilikha ng Diyos, ang buong mundong ito, at nagbigay lang siya ng kautusan. Pero sinuway po ng tao. Same thing po, kung babasahin po ninyo yung sa Malakay, chapter 3, verse 8. Ano po ang sabi diyan? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offering. Ang si San Pedro po, they are faithfully giving their tithes and offering. Amen? At doon sa verse 10, ang sabi po dito, bring all the tithes in the storehouse that there may be food in my house. And prove me now in this, says the Lord. Sino po nagsasalita? Ang Panginoon po. So, saan po ba dapat natin dalhin yung ating 10%? Yung 10% o yung tithes sa tahanan ito. Bakit po? Dahil marami po tayong dapat abutin. Marami po tayong dapat matulungan. So, we can only fulfill the Great Commissions kung tayo po na mga anak ng Diyos ay magiging faithful sa atin pong pagbibigay. Kaya po sa umagang ito, china-challenge po muli tayo ng Panginoon. Test me. Diba? Sabi niya dito, test me and I will open the windows of heaven at ibibigay ko yung pagpapalang umaapaw, liglig at siksik. So sa mga pagkakataon pong ito, tayo po na bilang mga anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano, dapat po maging faithful po tayo sa ating offerings and tithes. Huwag po natin itong babawasan. Dapat maging consistent po tayo. Consistent to set apart the 10% for the Lord. So sa umaga pong ito, nais ko po ba i-challenge? Kung gusto niyo pong pagpalain ngayon ng Diyos, sabi nga po, the better to give than to receive. So, tayo pong lahat ay manalangin at ibigay po natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Amang banal, sa mga oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat pinagkalooban po kami ng pagkakataon upang kami po, Panginoon, ay makalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang patuloy mong pinagkakaloob. Salamat po, Panginoon, sa mga trabahong binibigay mo po sa amin, sa mga negosyong pinagpapala mo. Lord, narito po ang iyong mga anak. At kami, Panginoon, ay lumalapit na kami po'y patuloy mong pagpalain.
Tulungan mo po kami, Panginoon, at ingatan maging ang aming pong kalusugan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. In the name of Jesus, we pray all these things. Amen. Inibig mo ako
Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kapangalan, kawarhatian. Salamat sa sukdol ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. So, bigyan po natin na malakas na clap offering sa Lord. So, good morning po sa inyong lahat. Alright. So, sabi ni kanina, bawal daw sa langit ang nakasimangot. So, pag nakasimangot kayo ngayon, baka hindi ho kayo pumasok sa langit. Pakitignan, sino ba nagsabi nung yung ating dito, ano po. So, anyway, there's no reason to frown. And there's a lot of reason to smile. Ano ho? Napakaraming dahilan para umiti at magsaya. Yung pong tayo'y gumising na mayroong taglay na buhay at kalakasan, reason enough para po magpasalamat at maging masaya. Amen po ba? Sapat na dahilan yon para purihin ang ating Diyos. Bigyan natin ng malakas na clap offering ang Panginoon. And today, I'm gonna talk about F to F. Hindi po ito yung sa school na face-to-face. Okay? But we're going to talk about farewell to Father. Ano ho? At ang ating text ay matatagpuan natin sa 1 King. Buksan po natin. 1 King chapter 2, verse 1 to 4. Tayong lahat ay tumayo. And once again, bigyan natin ng respeto, maggalang ang salita ng Diyos. 1 King chapter 2, verse 1 to 4. Sige po. Atin po itong basahin. Ito po ay buhat sa ang salita ng Diyos. Ano po? Tagalog Contemporary Bible. Ang sabi po ay ganito. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito. Malapit na akong mamatay. Kaya magpakatatag ka at magpakatapang. Sundin mo ang mga iniuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin, at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man magpunta. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin na kung ang aking lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa Kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. Pinagpala ng Diyos ang Kanyang mga salita. Atin po itaas ang ating Bible at tayo po ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, ang aming Biblia ay nakataas ngayon, Panginoon. Simbolo, Panginoon, ng aming pagtitiwala sa iyong mga salita. Lord, pagpalain mo ang iyong mga salita na ngayong umaga, Panginoon, ay papahayag mo po sa amin. Lubusin kaming kupin ito, Panginoon, at maipamuhay namin ang iyong kalooban. Hindi lang namin ito pinaniniwalaan, bagkos, Panginoon, ito, Panginoon, ay handa naming sundin at ipamuhay sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. We may be seated now. When we heard the name David, two things always comes to our mind. Kapag nadidinig po natin yung pangalang David, dalawang bagay po ang pumapasok sa isip po natin.
Ano po ito? David and Goliath. At yung pangalawa, David and Bathsheba. Tama po? Naalala niyo po yun? David and Goliath, David and Bathsheba. These two represents the contrast of David's life. Ang dalawa po ito ay nagpapahayag ng dalawang, sabi nga po ay pangyayari sa buhay ni David. Ano po yung pangyayari na yon? His successes and his failure. David against Goliath represents his successes, and David and Bathsheba represents his failure. As a warrior and king of the nation, he is successful, but in his home and family, he faces a great failure. In front of his men and enemies, David is strong, but when it came to his family, he is weak. Pagdating po sa harap ng kanyang mga tauhan at sa harap po ng kanyang mga kalaban, si David po ay successful, malakas. Pero sa harapan ng kanyang pamilya, si David po ay napakahina. He manages his kingdom well, but he failed to manage his family. Ilan po kaya sa ating mga tatay dito ang katulad ni David? Maraming successful na pangyayari sa buhay, pero pagdating sa pamilya, you are failure. For sure, wala namang aamin. Tama? Magaling sa kaibigan, sablay sa pamilya. Si David, yan ang naging buhay niya. However, despite of David's victory and failure, his life still became a blessing to many. Why? Because through all these successes and failure in his life, David has one thing, and that is what we call his personal relationship with the Lord. Sa kabila ng ups and downs ni David, despite of his failures and successes, merong isang bagay na nagmarka sa kanya. At ito po, yung pagiging malapit niya sa puso ng Diyos dahilan sa meron siyang personal relationship with the Lord. Sabi po ng Aklat ng Gawa, chapter 13, verse 22, matapos alisin ng Diyos si Saul, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Nagpatotoo ang Diyos tungkol sa kanya na nagsabing, natagpuan kong si David na anak ni Jesse ay isang lalaking malapit sa aking puso. Gagawin niya ang aking buong kalooban. Despite of David's weakness and strength, there is one thing in his heart na talagang naging dahilan para ang mga tao po ay makinabang sa kanyang pamumuno, sa kanyang paghahari. At ito po yung personal relationship niya kay Lord. So today, dito sa passage na ating binasa, makikita ho natin ang isang matanda na si David na malapit na pong umuwi sa langit. He is facing his farewell. So he called his son Solomon and gave his final words of reminder to his son. Today, ito pong paalalang ito ng old and sabi nga dying king ay nagpapaalala din sa lahat ng mga tatay na narito. Whether ikaw ay nakaranas ng pagkatalo o pagkapanalo, para sa iyo ang message nito. Whether ikaw sa tingin mo ay malakas o mahina bilang isang ama, sasabihin ko sa iyo, ang message na ito ay para sa iyo. Dahilan sa lahat ng anak ng Diyos, malapit sa puso ng Diyos, nararapat marinig ang message po na ito dahil ito ay para sa iyo. As David bid his farewell, at this moment na binasa ho natin, ano po? He wants to face three things. Tatlong bagay po. And this is number one. Mga tatay, hindi lang naman sa inyo, kundi sa ating lahat. You have to face your farewell. Doon sa verse 1, sabi rito, nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito, malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang.
Bago po sinabi ni David, meron pong description bago niya sabihin yung kanyang paalala. At sabi po rito, malapit na siyang mamatay. And as a father, we have to realize that we will soon leave this earth. None of us is immortal. Wala po sa atin. Ang sabi nga po, hindi mamamatay. Gaano ka man kayaman, gaano man karami ang mga gamot na meron ka, gaano man kagaling ang teknolohiya, when it comes to them, to what we call medicine, time will come that we will soon leave this earth. Iiwan mo ang buhay mong ito ay lilisan, iiwan mo ang mundong ito, at iiwan mo ang pamilya mo. Si David, yun ang sinabi ng banal na kasulatan, malapit nang mamatay si David. And so gusto po ma-realize po natin mga kapatid, wala po sa atin ang nakakaalam kung kailan ang takdang oras po natin, pero nakatakda sa atin na tayo ay mamamatay. Ang sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, ang sabi po ay ganito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Because of this truth, we need to make sure that our children will never wonder when we are God. Kailangan po nating masigurado mga tatay na bago tayo mawala, ang mga anak po natin ay hindi maliligaw ng landas. Kailangan po maibilin po natin kung sino po yung susunod sa atin. Pwede yung asawa mo dahil mas madalas unang namamatay ang lalaki as compare sa babae. Napansin niyo po ba yun? Mas unang namamatay, mostly, majority, mas maraming balong babae as compare sa lalaki. And because of that reality, bilang mga tatay, we have to secure yung mga anak po natin bago tayo lumisan sa mundong ito. They need to know who will be their next guardian in case na mawala po tayo. Because every child deserves to have a mentor or a father figure. Ang tanong ko po, have you ever thought of this? We have to face this reality. As a father, we have to realize that we will soon leave this earth. Ganun din naman ang mga nanay. A second thing, as a father, we need to charge our children. When we say charge, it means to give an order. As a father and Christian man, we have the duty to those children who will follow behind us. We have to lay down a path for our children na susundan po ng ating mga anak. Tanong, kayo po ba, nagle-lay down po ba kayo ng kanilang susundan? Ng kanilang lalakaran? Anak, pag nawala ko, ito ang dapat mong lakaran. Sabi po ng salita ng Diyos, Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Bigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ito dapat tinuturo natin sa anak natin to. Anak, huwag puro hanap buhay. Dapat merong hanap Diyos. Anak, hindi puro mga bagay sa mundo ang iniisip mo. Dapat nag-iisip ka ng makalangit. Sabi po dito, verse 6, ang mga utos niya itanim mo sa iyong puso. Ito yung guide na dapat lakaran ng mga anak natin. Ilan po sa atin dito ang nagbibilin sa mga anak po nila na, anak, mawala na ang lahat sa iyo, wag lang ang salita ng Diyos. Di ba? Dapat binibilin po natin sa mga anak po natin na mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Sabi po dyan, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali ninyo sa inyong mga noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ganon din po ang sinabi po dito sa Kawikaan chapter 6 verse 22. Another thing na dapat po natin iwan sa mga anak po natin, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay aalalay. Ang tanong po, binibilin po ba natin sa mga anak po natin to? Mga kapatid, as a father, we have to charge our children. Bilinan mo anak mo. Tanong po, nakapagbili na po ba kayo? Ay pastor, hindi pa naman ako mamamatay. Ay yun nga, pagpatay ka na, doon ka maghahabilin. Hindi ka na makakapaghabilin, pagpatay ka na.
So dapat ngayon pa lang nagbibilin ka na. Okay? Gawin nyo na po yung last will nyo. Sino magmamana ng bahay? Sino-sino maghati-hati? O yung kayamanan nyo sa baol. Paano yun? And most importantly, mga kapatid, ibinibilin nyo dapat yung inyong pananampalataya. Anak, iwanan mo na ang lahat. Mawala na sa iyo ang lahat. Huwag lang si Lord Jesus. Kasi lahat ng mga bagay niyan sa mundo, advantage lang yan, but it will never give you an assurance. Anong bilin po sa inyo? Nakapagbili na po ba? Meron na? Pastor, wala po kaming ibibilin. Ito nga ang ibibilin nyo. Minsan po kasi nasa isip po natin ibibilin natin, puro kayamanan. Eh wala nga tayo noon eh. O, taas ang kamay ng mapera. O, kita nyo, wala. O, taas ang kamay na may alam sa Biblia. O, lahat tayo meron. O, hindi ba ibibilin ka? Amen po ba? Di ba? Meron po ba? Meron. Huwag po natin isipin, ang ibibilin po natin, puro pangkayamanan lang dito sa mundong ito. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Yan ang ipamana mo sa anak mo. Kaya dapat ang mga anak, bata pa lang, tinuturuan na. As a father, we need to challenge our children. This is the third. Kailangan hamunin natin yung mga anak natin. We need to challenge them while they are young. To be men and women in this life. We have to challenge them to provide, to nurture, and to be a leader of their home. Isa-isahin natin. I-challenge natin yung mga anak natin to provide for your family. Habang bata pa, i-challenge mo na. I-challenge mo na sila. Alam niyo to, at sinabi ko ito sa inyo. Sabi ko, pag nag-asawa ka, hindi ka titira dito sa bahay. You need to have your own. Tanong po, yan po ba nabibili nyo naman sa anak nyo? Pastor, wala pong plano mag-asawa yung anak ko eh. Abilinan nyo na lang ng iba. Anak, kung wala kang plano mag-asawa, ganito ang bilin ko sa iyo. The first thing we need to say to our children, anak, pag nagpamilya ka, you need to be a good provider. Yan po ba naituturo nyo sa anak nyo yan? At dapat po, kasi ang sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. O hindi dapat, bata pa, tinuturuan na, anak, pag nag-asawa ka, you have to provide for your family. So mag-aral kang mabuti. Amen? Amen po ba? Dapat tinuturo po yan. Pangalawa po, nurture your family. Anak, you have to nurture your family. Kasi ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Dapat tinuturo natin yan sa mga anak po natin. Habang bata pa sila, anak, walang ibang mag-nurture ng pamilya mo kundi ikaw. Kaya dapat ngayon pa lang inaaral mo na ang Word of God kasi ito ang ituturo mo sa iyong mga anak. Sino po rito ang mga anak na babae at lalaki na tinuruan maglaba? Hey, tinuruan magluto. Praise the Lord. Diba? Tinuruan mamalengke. Diba? Yan po ba pinakikinabangan nyo ngayon o hindi? Pinakikinabangan. Eh lalo na po ito. Pag ito po ang itinuro natin sa mga anak ho natin, lalo nilang pasasalamatan kayo kasi magkikita-kita kayo sa langit. Eh kung ang anak mo mapahamak dahil hindi mo tinuruan ang salita ng Diyos, iiyak ka. Bakit? Yung anak mo walang assurance of salvation eh. Kawawa ang susunod na pamilya niya. Bakit po? Hindi mo kasi tinuruan ng Word of God. Kaya wala siyang ipapasa sa mga anak niya. Mga kapatid, you have to nurture or teach your children to nurture their future family. Pangatlo, kailangan turuan natin yung mga anak natin to be in control of your household. Ituturo mo yan. Kasi ang sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 4, dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Anak, yan ang sasabihin mo. Dapat pag ikaw ay nag-asawa, dapat mahusay kang mamahala ng pamilya mo. Amen?
Hindi yung uunahin mo pa yung iba, pababayaan mo yung pamilya mo. Hindi yung tama. Anak, hindi tama yung magaling ka sa barkada mo, pero wala kang oras sa pamilya mo. Anak, hindi tama yung ang galing-galing mo makipagkwentuhan sa iba, pero sa asawa mo wala kang oras. Kailan yan ituturo? Pag matanda na, ay, mahirap ng turuan. Pag matandang puno, mahirap ng hutukin. Mahirap ng turuan ng matanda. Mahirap ng puno. So, kailan tuturuan ng mga anak? Ngayon pa lang. Bakit po? Kasi isang araw, katulad ni David, ikaw at ako mamamaalam sa mundo. Ang tanong, anong binilin mo? Anong inihabilin mo? So, ibilin mo to. Hindi lang yan. Ito yung pang-apat. Turo natin sa kanila, anak, matuto kang magmahal ng iyong pamilya. Pag nagpamilya ka, mahalin mo yung pamilya mo kasi yung pamilya yan, bigay ng Diyos sa iyo. Huwag kang magalit dahil naandyan ka sa pamilya yan. Huwag ka mag-isip na sana sa ibang pamilya ka na lang napunta. Hindi. Sinadya ng Diyos na diyan ka mapabilang. Blessing ka sa family mo. Kaya dapat mahalin mo yung pamilya mo na yan. Yan ang ituro nyo sa mga anak nyo. Amen? Ano po ang sabi ng kasulatan? Ephesians chapter 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Mga tatay, kung kayo ay may mga anak na lalaki, dapat tinuturo niyo to sa anak nyo. Anak, pag nag-asawa ka, dapat handa kang mamatay para sa asawa mo. Ikaw, brother, handa ka ba mamatay para kay Sister Jazz? Pag hindi, lagot ka. Di ba? Kailan mo ituturo yan? Dapat ngayon pa lang, bata pa lang, okay. Pag nag-asawa ka, dapat handa kang mamatay para sa asawa mo. Handa ka ba, anak? Bakit? May girlfriend ka na? Tayo ha? Wala pang girlfriend pero hinahanda na ni daddy. Bakit po? Because hindi ko alam kung hanggang kailan lang ako. Alam nyo, karamihan ng feeling ko kay Gilmore on spiritual. At tandaan niyo po ito mga anak at mga tatay, every time na nagbibilin kayo, nagbabanggaan kayo, nagkikiskisan kayo, nagkukontrahan kayo. Bakit po? Diyan kayo tumataling. Pag minimentor mo ang anak mo, laging nakakontra sa'yo. Eh, kasi ganito eh. Ganun talaga yon. Di ba ganyan ka rin naman, lagi ka nakakontra nung araw sa nanay mo, sabi mo nga sa tabi mo, umamin ka. Oh, di ba? Lagi kang, anak, eh mamaya na kasi, lagi ka may katwiran. Pero ang hindi mo alam, habang tinuturuan ka at ikaw ay kumukontra, ang sabi po ng Bible, iron sharpens iron. Asahan mo na pagka mini-mentor ka, tinuturuan ka ng magulang mo, asahan mo na, magkakakontrahan kayo. Pero kaya yung ginagawa kasi mahal ka. Eto pa, lastly, ituro mo sa bata ang magandang halimbawa. Kasi kahit naman anong turo mo nito, kung hindi nakikita sa'yo, useless. Useless. So dapat makita sa buhay mo na ikaw mismo natuturo not only by words, but by action. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Live a Christ-centered life and disciplined life because your children will never follow your words, but your example. Hindi nila susundin yung sinasabi mo, susundin nila kung ano yung ginagawa mo. Tignan niyo po yung sinabi po ni James Baldwin, isa pong writer. Sabi po dito, children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. Totoo, hindi? Totoo. Kaya kung anong gawin ng tatay, huwag ka lang mag-antay pa na maiiba yung anak. Kasi malamang sa malamang kung anong lakad mo, yun ang lakad ng anak mo. Kung anong hilig mo, yun ang hilig ng anak mo. Kaya kung mahilig ka sa mga sweets, malamang yung anak mo ganun din. Mahilig ka sa mga fatty foods, huwag ka na magtaka. Baka yung anak mo mahilig din sa ganon. Yung sinigang na baboy na merong taba, pagkatapos merong kang patis, ilalagay mo yung sili,
Pagkatapos kukunin mo yung taba at unti-unti mo siyang isasawsaw doon. Sarap. Huwag ka na magtaka kung bakit gusto yan ng anak mo kasi gusto mo yan. At higit sa lahat, huwag ka magtaka yung sakit mo, sakit din ng anak mo. Malamang sa malamang kasi yung kinain mo, yun din ang kakainin nila. Ano ang sinasabi po natin? Pagdating sa pakikinig, mahina yung mga bata, pero hindi sila kahit kailan mabibigo pagdating sa pagsunod sa kung anong nakikita sa iyo. Kaya mga tatay, magpakita ng magandang halimbawa kasi yan ang susundan nila. Palakpakan natin yung mga tatay. Ang question ko po, what are you leaving behind? Anong iiwan mo sa mga anak mo? Bahay? Kayamanan? O iiwan mo sa kanila ay ang tuntunin ng salita ng Diyos na ang sabi ng Panginoon kay Solomon, pag sinunod mo yan, magtatagumpay ka. Sino po rito ang gusto ang mga anak maging matagumpay? Praise the Lord. So anong dapat gawin? Turuan sila ng Word of God. Ito ang ituro at maiwan sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Amen. Pangalawa po, this is the second. Not only to face your farewell, but also face the lesson. Face the lessons. Verse 3, ano po sabi ng verse 3? At sundin ang mga iniuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man mapunta. Ano sinasabi po ni David sa kanya? The lesson of commitment. Lesson of commitment. We need to have a committed life. Sinasabi po ni David sa anak niya, anak, you need to be committed. Kailangan committed tayo sa Lord. This means that we are men of God, living a surrendered, dedicated, sold-out life para kay Lord. And this is the lesson that our children should see and learn from us. We should be men of commitment. Committed pagdating sa prayers. Mga lalaki, prayerful po ba kayo? Hindi po kayo nasagot. Naghihintay po ako. Hindi ko bababa hanggat di kayo nasagot. Mga lalaki, prayerful po ba kayo? Bakit wala po kayo sa prayer meeting ng Wednesday? You should be a man of commitment. Eh kung prayer lang hindi mo magawa eh, paano makikita ng mga anak mo yung commitment? Paano nila susundan yung commitment mo? Wala ka ng Wednesday. Every Wednesday we have this prayer meeting. Pero baka bilang kalalakihan, mas gusto mo yung swimming kaysa sa prayer meeting. Commitment. You should be a man of your words. Dapat pag sinabi mo, tutuparin mo. Amen? You should be dedicated when we come to the reading of the Lord, of the Word of the Lord. How about your character? Your integrity? You should be a man of commitment when it comes to conviction, principles, and purpose. Because you are a man of God. We should be a light to our children. Ilaw tayo. Pakipaalala nyo nga sa katabi mo, kapatid, ilaw ka ng mga anak mo. Kung may anak. Kung magkakaanak, ganun pa rin yun. Tingnan niyo po yung sinabi sa Matthew 5:16. Church, pakibasa po ito. Everybody, at the count of 3. 1, 2, and 3. That's correct. Sinong nabibigyan ng papuri? Sinong naluluwalhati kapag gumagawa tayo
ng mabuti. Kapag tayo po'y nagiging ilaw sa pamilya natin, naluluwalhati po ang Diyos. Mga tatay, naluluwalhati ang Diyos pag gumagawa kayo ng mabuti. Pag tinitrain niyo yung mga anak nyo, pag ang anak nyo, akay-akay nyo sa prayer gathering, ang anak nyo, akay-akay nyo sa Bible study, ang anak ninyo, akay-akay ninyo sa mga fellowship, napapapurihan ng Diyos. At tanong, saan mo inaakay ang anak mo? Saan mo siya huling isinama? Maraming mga tatay, tinitrain yung anak nila, anak, bili ka sigarilyo. Huwag ka magtaka, isang araw yung anak mo, tinitikman na yung pinamili mo. Anak, huwag ka mag-ihimno, pero ikaw tagatagay. Huwag ka magtaka, isang araw yung anak mo tagatagay. Anak, huwag ka magsusugal, pero ikaw, mataya ka pala. Huwag ka magtaka, isang araw ang anak mo magsusugal. Baka mas magaling pa yan sa'yo. Meaning, lahat mga kapatid na ginagawa po natin, nagsisilbing ilaw sa kanila. Susundan nila yon. Pero kapag ka mabuti po ang ating ginagawa, mabuti po ang ating halimbawa, napapapurihan ng Diyos. Sasabihin po ng iba, purihin ng Diyos. Alam mo, yung tatay, yung magtatay na yan, yung pamilyang yan sa pamumuno ng tatay na yan, lagi silang nagpupuri sa Diyos, lagi silang nagsisimba. Ang gandang tignan. Sana ganyan din tayo. Pamamarisan po kayo. Lesson of commitment. Ang sabi ni David sa anak niya, anak, be committed na sundin ang pamamaraan at tuntunin at utos ng kasulatan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Magkaroon ka ng committed life kay Lord. That's the first lesson na gustong ituro ni David sa anak niya at sa atin. Pangalawa, the lesson of consistency. Lesson of consistency. Our children needs to see that we are consistent with our personal relationship with our Lord Jesus Christ. Maraming mga tatay, hindi consistent. Totoo po ba yan? Maraming mga tatay na inconsistent. Bakit? Sabi ni Pastor Marvin kanina, dapat yung mga tatay ang nangunguna sa pagsisimba. Ang problema, yung tatay inconsistent. Dapat yung mga tatay ang nangunguna sa Bible study. Ang problema, yung tatay inconsistent. Pag inconsistent ang tatay, ano nga aasahan mo sa mga anak? Ay di mga inconsistent children. Bakit? Eh yun ang pinakita ng magulang eh. Mga kapatid, let us be consistent. Dapat patuloy. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 14, patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagkatawag ng Diyos bunga na pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kapatid, consistent po ba kayo? Mahirap po mag-utos sa anak pag kayo mismo inconsistent kayo. Sasabihin mo sa anak mo magsimba, ikaw nga hindi ka nagsisimba. Sasabihin mo sa anak mo, anak, huwag ka magbisyo, pero ikaw nga may bisyo. Inconsistent. Sasabihin mo sa anak mo, anak, maging matulungin ka, madamot ka nga. Sasabihin mo sa anak mo, anak, dapat masipag ka, tamad ka nga. Inconsistent. Buti na lang yung mga tatay dito sa Church of Christ at Pedro, consistent. Napaka natin mga tatay. Mga kapatid, let us value our obedience to Jesus. Show our children that we are dedicated servant of our Lord. That we are consistent in the church, in our home. Let's try to be the same men at home, at work, that we are at the church. Dapat, kung ano ka sa church, ganun ka sa bahay. Amen? Amen po ba mga tatay? Dapat kung ano ka sa loob ng fellowship, ganun ka sa trabaho. Hindi yung mabait ka lang kasi, ay, teka, andito ako sa kabanal-banalang lugar, dapat mabait ako. Eh pagdating sa bahay, ano ka na? Monster. Pag dito sa loob ng church, ang tingin sa'yo ng mga anak mo, angel. Pag nasa bahay, ang tingin sa'yo, monster. Nagtatago na yan sa isang sulok. Kasi sabi na dyan yung tatay ko, monster. Dapat consistent.
Ano ka sa loob ng simbahan, dapat hanggang paglabas sa tahanan, ganun ka. Hanggang sa trabaho. Amen. Lastly, are you still with me, church? Ito yung pangatlo. Face the legacy. Legacy. Kung gagawin mo ito, sabi ng verse 4, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin na kung ang aking lahi, pakinggan niyo ito ha, na kung ang aking lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa Kanya ng may katapatan. Ano sabi po ng Panginoon? Ito yung legacy. Lagi sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. Isipin mo to. Yung pagiging masunurin mo ngayon bilang magulang, hindi lang yung tatay, pati mga nanay, yung pagiging masunurin nating magulang, aanihin ng mga susunod na henerasyon hanggat sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yung favor nasa atin. Amen? What do you want to leave behind as a father? Anong nais mong iwanan sa iyong mga anak? How do you want to be remembered? Paano mo gustong maalala ng iyong mga anak? And who will continue what you're doing? That is your legacy. Mga kapatid. Pastor, ano po ba pag sinabing legacy? Ito po yan. Pag sinabi po nating legacy, something that is handed down from the previous generation to the next. It is the principles, beliefs, or accomplishments that are passed on to the future generation. That is legacy. It has a lasting impact that shape the way people remember and honor those who came before them. Yan yung legacy. Pastor, gusto ko po monument eh. Sino po rito ang gusto ng monument? Monumento. Ha? Sabi po ng Bible, sabi po ng definition, pag sinabing monument, ito. Monument is different from legacy kasi monument is a structure, a statue or other object that is built or created to commemorate and honor a person, event, or achievement. Ang tanong ko po ito, ano ang ipapasa natin sa ating mga anak? Mag-iiwan ba tayo sa mga anak natin ng monumento o legacy? Anong iiwan natin? Marami mga magulang, marami kayong monuments. Not literally na monumento nyo o mukha nyo. Kundi mga achievements. Nakagraduate kayo ng UP, meron kayong medal na ganito, meron kayong na-achieve na ganito, umattend kayo ng ganitong seminar, kinilala kayo ng ganito, puro ganon. Pero ang tanong, anong legacy ang aalalahanin at ipagpapatuloy ng anak niya? Titignan na lang ba nila, ito, nung gumraduate si nanay sa UP, summa cum laude. Ano yun, may pagpapatuloy ba ng anak mo yun? Pag ba tinitignan niya yun, magiging summa cum laude siya? Ito. Ito yung Medal of Honor na binigay ng presidente sa aking tatay. Pag nakikita ba nila yung bibigyan ka rin ng medal ng presidente? Those things are monuments. Pero walang lasting impact yun. Kaya ang tanong ko sa inyo, anong iniiwan nyo sa anak ninyo? Pastor, ano po bang difference ng monuments at saka ng legacy? Tignan po natin yung difference between David and Absalom. Okay? Are you still with me? May natututunan tayo? Okay, eto. Tignan niyo po yung kay Absalom. Absalom built a monument. Did you know that? And sabi po ng 2 Samuel, chapter 18, verse 18, noong buhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng monumento para sa sarili niya sa lambak ng hari dahil wala siyang anak na lalaki na magdadala ng pangalan niya. Tinawag niya itong monumento ni Absalom at hanggang ngayon, ito pa rin ang tawag dito. Wala siyang anak. Walang magdadala ng pangalan niya. Walang magpapatuloy kung anong sinimulan niya. Kaya naisip na lang ni Absalom, ano po? Monumento. At maraming mga magulang gusto puro accomplishment. Ipon ganito, ipon ganyan. Ang tanong ganito, maiiwan mo yan. Tanong, may pagpapatuloy ba ng anak mo yan? Ang focus niya po sa sarili.
Okay? Yung kanyang outward appearance at ang kanyang achievements intended for himself. But there is no intention of passing it on the next generation that will create a lasting impact. In the first place, wala siyang anak. Okay? Ang katwiran niya para sa sarili niya, wala naman akong anak, wala naman magpapatuloy ng hangarin ko. Bakit pa? Monumento na lang. Para every time na makikita nila yan, maaalala nila si Absalom na anak ni David na poging-pogi. Gusto niyo po ba yung gano'n? Yung maalala kayo ng anak nyo, si tatay, magaling yan. Si nanay, ganito yan. Yun lang, puro alala lang. Pero wala silang intensyon na ipagpatuloy yung ginagawa nyo. Kasi hindi po ninyo naturuan sila na mag-build ng legacy. Ang tanong ko po sa inyo, parents, what are you building right now? Are you building a monument or you are building a legacy? What you are about to leave? Ano ba ang gusto nyong iwanan? Legacy or monuments? Si David, he built a legacy. Mayroong values na pinangahawakan. Ano yon? Word of God. At may piniling anak na pagpapasahan ng ministeryo na ginagampanan. Tanong po, kayo po ba meron ng nabilinan na magpapatuloy ng ginagawa nyo? Kung kayo ngayon ay diakonesa, nasaan ang anak nyo? Diakonesa rin ba ngayon? Kung kayo ay diakono, nasaan ang anak nyo lalaki? Diakono rin ba ngayon? Kung kayo ay naglilinis sa church, tumutulong sa church, nasaan ang anak nyo? Tumutulong din ba? Kung kayo ay committed elder, ang anak nyo po ba ay committed member ng church? Anong legacy ang iiwanan nyo sa anak ninyo? Marami kuminsan magaling na leader, pero walang iiwanang anak, walang magpapatuloy ng ministry. Nakakalungkot yun. Kung ikaw ay magaling na musikero, magaling na mga awit, tanong, may anak ka ba na papalit sa'yo? Magpapatuloy ng iyong ministeryo? Meron po ba? O sasabihin na lang nila, yan si nanay magaling kumanta, yan si tatay magaling mag-leader, yan si kuya ganito, yan yung aming mga magulang ay ganito. Puro ala-ala, pero walang gusto magtuloy. Bakit? Because we built a monument, but we never built a legacy. Kaya parents, ngayon pa lang, kung diakonesa ka, may anak kang babae, turuan mo na, gawin mo ng diakonene. Turuan mo na. Kung may anak ka at ikaw isang usherette or usher, ngayon pa lang turuan mo na ang anak mo tumanggap ng mga bisita sa loob ng church para may magpapatuloy ng ministry mo. Si David, bago siya mamatay, inisip niya, dapat may magpatuloy ng ginagawa kong paglilingkod sa Diyos. At hindi yun natupad kay Absalom, sapagkat si Absalom po ay makasarili at unang namatay. Pero napili ni David yung kanyang anak na si Solomon. Yun ang nagpatuloy ng kanyang ministeryo. Ang tanong ko sa umagang ito, sa pamilya mo, sino ang magpapatuloy ng ministeryo na binigay ng Diyos sa iyo? Sino? Kung ang anak mo hindi ka umaten, sino magtutuloy ng ministry mo? Kung ang anak mo matigas ang ulo, sino magtutuloy ng ministry mo? Kung anak mo ayaw sumunod sa iyo, sino magtutuloy ng ministry mo? Kailan mo sila tuturuan? Kailan mo sila kakausapin? Pag bedridden ka na rin, doon mo sila tatawagin. Mga kapatid, ngayon pa lang, malakas ka pa, kaya mo pang magsalita, kausapin mo na ang pamilya mo at sabihin mo, I want to build a legacy of ministry and I want you to be part of that. You have to continue my legacy. Amen? Hindi yung ang sipag-sipag mo at anak mo tamad-tamad. Kawawa ka naman na Kristiyano kasi maiiwan mo lang monumento. Para kang si Absalom. Alaala na lang ang estatwa pero walang nagpatuloy ng ministeryo niya. Let us leave a mark in this world. To all fathers and parents, let us build a legacy of ministry. David knew that if Solomon wholly followed the Lord, that his ministry would continue after he was long gone. And our children's lives will continue
our lives will continue to be the evidence of our ministry, doon makikita po yung buhay mo, ginagampanan mo nung nabubuhay ka sa mga susunod na henerasyon mo. The question is this, and again I will ask you, what kind of legacy do you want to leave behind? Anong legacy iiwan mo? May mga magulang ang legacy iniiwan mali, hindi po yung tama. Gusto niyo po bang mag-iwan ng legacy na ang anak mo ay lasinggero? Yung ba yung legacy iiwanan natin? Ang legacy ba iiwanan natin mga anak na chismoso, chismosa? Gusto niyo po ba yung ganong legacy? Gusto niyo pa? Gusto niyo po ba yung legacy na yung anak mo addict sa panonood ng telebisyon, addict sa social media? Yung po bang gusto niyo? Yung ba yung legacy? Eh bakit ganun sila? Eh ikaw kasi ganun kay. Hindi mo sinuwento. Ang iwanan mo ba legacy, yung mga anak mong bangag sa puyat, sa pagkapuyat? Yung madaling araw na gising pa. Pero pag umaga, tulog na tulog. Tapos pag ginigising mo, parang patay. Walang pakialam. Boy, gising na. Wala lang. Boy, gising na. Lunghali. Hoy, gising na! Wala! Pag may anak kayong ganun, bumili kayo ng bintador. Pasabugan ninyo. Hindi. That's not good. Mali po yan. Pasabugan po natin ang Word of God, yun ang tama. Pangaralan po natin. Kasi yung marka na iiwanan mo eh. Let us leave a mark in this world. Most men accomplishment are forgotten in their graveyard. Ito, reality to. Itong sermon na ito, next week, limot nyo na. Malamang sa malamang, pag tinanong ko kayo, anong title ng sermon ko last week? Malamang malimutan nyo. O sige, tanongin ko nga kayo. Anong sermon ko po ng last week? Huwag na kayo magtaka. Itong sermon na to, malamang next week, limot nyo na. Ang title po ng sermon natin last week ay You and Your Bible Life. Ito naman po ang title, napakadali. Ano po? F to F. Ibig sabihin, face to face. Ano ulit? Itong sermon na to, madaling malimutan. Maaaring next week, wala na sa isip natin. The reality is most of us won't make a lasting impact in this world. Katulad po ng sermon na ito. However, if we raise children who are honest, strong, and kind, we will leave a mark on this world that nothing can erase. The legacy we will leave in our children will be our lasting impact in this world. Uulitin ko po ito. The legacy we're leaving in our children will be our lasting impact in this world. Kaya ngayon pa lang kasi kasuhin nyo na mga anak ninyo dahil sila magpapatuloy ng ministeryo nyo sa Church of Christ San Pedro. Palakpakan po natin ang Lord. Let me close this message through this quotation. Today, our children are our reflections. Oo naman. Tomorrow, they will be our shadow. Kaya dapat ngayon pala, turuan na natin sila. Men and ladies, are you running well today? You may feel that you have blown it. That you have made too many mistakes, katulad ni David. But also, you are victorious in some cases of your life. The truth is, right now, ano po? Right now is the perfect time to begin again. Right now is the right time to begin again. Come forward and say to God and to this world,
I will begin right now to be a man or woman of character, integrity, and conviction. Ngayon yun, sabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko magsimula. This time, I want to build a legacy, not a monument. I will leave a legacy that will impact the world for God, for the generation to come. Tayo natin tumayo. Bawi tayo ng isang tayo ay muling yumuko kasi sa pangwakas na pangyayari. Malaki ng Diyos na kapangyarihan pa sa lahat. Nandito muli kami, Panginoon, na may kababaang loob na lumalapit ko sa inyo at pinapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon.
Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po ay makapagsamba at maitaas ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po. At napagpala po kami, napagtagumpay namin ito, Panginoon, ang aming paglilipad sa pagsamba sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, mga aral na aming napakinggan ngayong umaga. Patungkol po sa kung paano ang maging ama ng tahanan. Kaya muli kong itinataas, Panginoon, ang bawat ama ng tahanan na nandito ngayon, na patuloy mo silang gabayan at patnubayan sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita upang lalo po silang matuto, Panginoon, kung paano paglingkuran, ibigin, bigyan ng ehemplo at magkaroon ng legacy na maiiwan sa kanilang mga anak at pagpatuloy sa paglilingkod sa iyo sa loob ng iglesia nito, Panginoon. Panginoon, tunay na kami nagagalak at napagpala sa umagang ito, Panginoon, dahil may 3 kaluluwa na tumanggap po sa iyo na isinubo ng kanilang buhay upang tanggapin ang aming Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Patuloy po silang ingatan, Panginoon, at gabayan sa pamamagitan ng iyong mga turo sa banal na salita. At yung aming ding pinapasalamat ang mga taong ginamit mo at patuloy mo ginagamit para ang mga 3 kaluluwang ito ay patuloy na lumago sa kanilang taong palataya. Panginoon, amin tinataas ang iglesia nito na patuloy na maglilingkod sa iyo sa buong puso at kaluluwa. Panginoon, pinapanalangin namin ang pagkakaisa, pag-ibig at pagsama-sama upang patuloy na paglingkuran ka, Panginoon, at patuloy na lumago ang aming palataya at anumang mga gawain sa iglesia nito ay aming mapagtagumpayan, Panginoon. Panginoon, sa aming paglisan sa lugar nito ay patuloy mo kaming ingatan, gabayan, at taglay namin, Panginoon, ang iyong mga salita na mag-ilaw kami, Panginoon, at asin sa mga aming nakasalimuha araw-araw. At gawin mo kayo, Panginoon, bilang kaluyan ng pagpapala upang matulungan namin ang aming kapwa at makita nila ang Panginoon ng iyong dakilang pag-ibig at ikaw ay kanilang pagpupurihan. Maraming salamat po at ibinabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tanggapin namin ang ating pagpapala ng Diyos. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Kanyang Anak, ang Panginoong Jesucristo, at ang pakikisa ng Banal Espiritu ay sumasa inyo nawa ngayon at magpakailan. Amen. Amen.